Okay, so good morning. No, ma'am. So, ma'am pala, tuturo ako ngayon ng manual transmission. Okay. So, sabi ni ma'am sa akin, so may idea na daw siya sa pagmamaneho, ano. So, mga ilang beses pa lang siya nakapag-drive, no, papuntang Indang Tagaytay ba? Opo. Ayun. So, isa mga problema ng mga baguhan, syempre yung namamatayan. Ano, lalo na pag yung mga ganitong medyo pataas, traffic, tapos mag-go-go, yung stop and go, ika nga, ano, stop and go. Yun ang isa sa mga problema talaga ng mga nag-aaral. So, ganito yun, no? So, start na natin. So, pag ganito, mga sitwasyon na medyo pataas, okay, ito lang gagawin mo. First gear mo siya, lubog muna siyempre ang clutch. Lagi lubog ang clutch yan, sagad. Then, lagay mo sa first gear. Tapos, ito, ibaba mo daw ang handbrake. Tapos, apak ka muna sa brake. Nakaapak muna tayo sa brake. Nakaapak muna sa brake. Okay? So, hindi mo pwede basta-basta i-release ang brake mo yan. Kasi pag nirelease yung brake mo, aatras talaga yan. Na-atras siya. So, kung may sakyan sa likod, okay, so pwedeng maatrasan mo. Okay? So, saka pag may sakyan talaga sa likod, magpapanik ka agad. Ano, so parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Ano ba, bubuhatin ko na ba agad yung clutch ko? Magagas na ba agad ako? So, marami ka nang iniisip, ano? So, nawala na yung sa focus mo. So, ito lang magandang gawin dyan, ano? Dalawang idea yung pwede kong ibigay sa'yo. Una dyan yung isa, yung clutch biting na tinatawag. Ano, so, kagaya nito, nakaapak tayo sa brake, tapos nakasagad ang clutch natin. So, sabi ko nga sa'yo, wag mo tatanggalin muna itong brake na tao. Itong brake. Gagawin mo, aangat mo lang ng clutch mo, daan-daan, hanggang sa maramdaman mong kumagat yung transmission. Yun yun. Mararamdaman mo kung kumagat ng transmission mo yan, pag nangangatal-ngatal na konti yan. Yun yung sign na nag-engage yung transmission sa makina mo. Ano. Pag nandiyan na yan, pwede mo nang tanggalin ng brake mo. Pag tinanggal mong brake mo, yan, naka-steady lang yung sakyan mo yan, naka-steady lang siya, yan. Okay? So pag yan umabante na konti, ibig sabihin, maangat yung clutch mo. Opo. Which is, di rin maganda yan pag, lalo na kung naka-stop ka lang, gusto mo lang i-stop yung sakyan mo. Tapos kung na-atras naman yun ng ganyan, hindi rin pa pwede. Kasi kung may sakyan doon sa likuran mo. So ito lang aralin mo, ay yung makakuha mo yung tamang clutch biting na sakyan mo. No. Pag nakuha natin yan, ma'am, so susunod na gagawin mo dyan, okay, a-apply ka muna ng gas. Wag mong tatanggalin yung clutch mo kung saan ka nag-biting. Apply ka ng gas, at least 2,000 RPM, yan, steady mo siya. So wag lang bababa ng DOS. Pag nag-apply ka ng gas, dapat ang timing mo lagi ng release ng clutch ay nasa 2,000 RPM. Kaya kung may steady mo yung 2,000 RPM, then saka ka mag-angat ng konting clutch, konti lang, yan, tumakbo lang siya, yun na yun. Then bilang ka ng 1, 2, 3, then saka mo-release na yung clutch mo, pwede na. Yun ano. Kaya nangyayari yung iba namamatay ng makina kasi wala pang 3 seconds or walang gas, nirelease agad yung clutch. Yung parang ganito nangyari doon. Di ba? Kinabi mo, tapos pinakagat mo nga siya. Okay? Tapos, inilagay mo lang yung paa mo, hindi ka makapag-gas. Nirelease mo bigla yung paa mo, yan, patay makina. So, huwag mong papatayin, huwag mong tatanggalin ang clutch mo doon hanggat wala ka pang gas. Napaka-importante ng gas. Ano, kasi itong mga sakyan na ganito, mga light vehicle, lalo pag nadala mo, talagang patay makina mo. Pero pag mga diesel, yung mga malaking, mga 2.8 or 1.8 nga lang, malakas na yung makina nun. Kahit clutch lang, kayang-kaya kang iahon niya eh. Clutch lang gamitin mo. No? Pero pag mga 1.0, 1.3, so hirap talaga yung sakyan natin. Nadalhin yung buong katawan ng sakyan, pati kung may sakay pa. No? Yun yung isang option na pwede mong gawin pag ganito, biting o kaya traffic. Ganun ang gawin mo, biting muna. Then yung isa naman na tuturo ko sa'yo, ganito. Ito naman, mabilis na yung paa mo. Ganito. Imbis na iangat muna yung clutch, ang gagawin mo doon, aapak ka na kagad ng gas. Pero nakalubog yung clutch mo. Pero kung much better yan kung halimbawa pag tanggal mo ng brake, naangat mo na kagad ang clutch mo na gano'n. Na half clutch mo na kagad siya. Ano, pag tinanggal ng brake mo, then aapak ka na agad ng gas. Gano'n na yung pinakadala. So may papagawa ko sa exercise dyan mamaya na makakatulong sa'yo na gano'n na gawin yung sistema. No? Pag umapa ka ng gas,
ito, pag gumapa ka ng gas, kailangan 2,000 RPM. Okay, di siya lalagpas ng 3,000 RPM, hindi siya bababa ng 2,000 RPM. Okay? Di baling maglaro siya sa 2.5. So, gagaya nito. Pag gumapa ka ng gas, kung pag nasa 2,000 RPM na 2,005, yan ang pinaka-the best na pag-angat mo ng clutch. Pero eksakto. Yan siya sabi na kailangan ang release mo doon ay mabilis na release pero accurate. Okay? Hindi pwede mabilis lang pero mataas masyado yung clutch mo. Mamamatay yung makina mo. Pero kung pag-release, kahit sobrang bilis niya ng release mo ng clutch, ganito, release pero accurate naman siya, hindi ka mamamatay ng makina. Kaya accurate yung pag-release mo ng clutch, nandun lang sa tamang biting. Kaya ang isang exercise na pwede mong gawin sa bahay mo ay ganito. Naka-first gear yan, naka-handbrake to. Okay? Kahit nasa patag ka na kinalalagyan mo. So gagawin mo, tanggal yung brake mo. Then, iangat mo yung clutch mo. Dahan-dahan, mararamdaman mo itong sakyan mo, tinan mo. Parang nababa. Ayun o. Nararamdaman mo, parang umaangat itong hood. Ano, pag nire-release ko itong clutch, yan, umaangat ang hood. Kaya gawin yan. Ano, so wag mo na susobrahan doon. Ganun lang. Yan o. Practice mo lang yan, mga ilang, mga 10 beses. Na ganun lang. Okay, traffic na, ganyan nag-practice ka. Malaking bagay ito. Kaya sa manual transmission kasi, clutch ang kailangan mong ikang kaibiganin mo or talagang perfectin mo. Pinakadaba sa lahat yung clutch. Then, itong gas. No, kombinasyon kasi yan. Pag may clutch biting tayo, kailangan may kombinasyon lagi ng power. Lalo pag mahina. Yung sakyan mo, kombinasyon yan. Clutch biting, accurate, tapos power na accurate din. Kaya kang iyahan, kahit marami kang sakay. Ganun yan, Wag ka lang mag-release ng clutch na nasa 1,000 RPM, ganyan. Tapos re-release mo clutch mo nandito sa 1,000. Mamamatay yung makina mo. Okay? Hindi siya pwede. Kailangan lagyan mo siyang power, 2,000 RPM, then release. Wala ka na problema nun. Ikaw ka na, So yun ang gagawin natin exercise dito ngayon. Para pagdating mo sa dulo, pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan. Okay, nakatingin ka sa kaliwa, nakatingin sa kanan, tapos naka-ready. Parang ganito yan, Titingin sa kaliwa, titingin sa kanan, pero naka-biting. Yung parang ganito, nakatigil ka. Okay lang yan, hindi mo masusunog yan, yung clutch mo. Basta naka-steady siya doon. Wag lang yung ganito. Itong possible na makasunog sa clutch mo. Yung parang ginaganyan-ganyan mo gas, tapos ginaganyan-ganyan mo, yung nakakasunog ng clutch. Okay? Okay, sobrang taas na nung RPM mo, man, tapos yung clutch mo ipit na ipit. So, makakasunog ng clutch yun. Pero pag ganito, i-biting mo siya. Pero pag na-biting, na hindi siya gagalaw, hindi siya naabante, hindi siya naatras. Ganyan lang, Okay? Hindi makakasunog. Kaya wala yung sunog, Okay? So, then, pag gusto mo na go, apak ng gas. 2,000 RPM. Then, release ng konting clutch, tatak mo. Okay na yun. Kapag po kumagat yung clutch, tapos binitawan yung brake, ay hindi na po tayo atras. Hindi na, kasi kumagat na yung Clutch. Oo, ang tawag naman dun engine brake o clutch biting. So, hindi na yan, tinan mo siya, Ayan, hindi na siya talaga. Kasi nakakagat siya, nangyayari sa atin. Diba? Nakakagat yung transmission mo sa makina. So, malabo yan umatras. Makina yung nagbabatigan yan. Okay.